Nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ika-11 anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Ayon sa Pangulo, dapat ding tutukan ang mga lokal na pamahalaan na silang nagsisilbing first line of defense laban sa mga kalamidad. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. 11 taon nang nakalilipas, tumama sa bansa ang isa marahil sa pinakamalakas na bagyong naranasan ng bansa, ang Super Typhoon Yolanda. Sa lakas at bagsik nito, libo-libo ang nakitilang buhay at malawak ang iniwang pinsala. Pero taon man ang lumipas, mananatili itong nakamarka sa kasaysayan at isipan ng nakararami. Kaya sa anibersaryo ng naturang kalamidad, nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, dapat magsilbing aral ang naging karanasan ng bansa sa Yolanda para sa pagtugon sa mga kasalukuyang kalamidad na nararanasan ng bansa gaya ng bagyong Christine at Leon. Ito anya ang pinakamainam na paraan para gunitain ang mga nasawi sa kasagsagan ng Typhoon Yolanda. Bilang isa sa mga bansang lantad sa mga kalamidad, sinabi ng Pangulo na walang puwang ang pagiging kampante. Sa halip ay mas dapat pag-igtingin pa ang pagsisikap para mabawasan ang epekto ng mga sakuna, nag-iit niya ay mas pinalalala pa ng climate change. Dapat din anyang mas matutukan ang mga lokal na pamahalaan na unang tumutugon sa mga kalamidad at siguruhin ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga tatamaan ng bagyo. Hindi rin dapat kaligtaan ayon sa Pangulo ang agarang pagbangon ng mga nasalanta at matutukan ang kanilang pagiging resilient. Ipinunto pa ng Pangulo, nagsilbing aral ang Yolanda sa pagpapabuti pa ng responde ng bansa sa kalamidad. Mula raw noon, mas pinatatag pa ang depensa laban sa mga kalamidad na sinuklian ng ating mga kababayan ng mas pinaigting na pag-aalaga at pagdamay para sa mga nasalanta. Ang bayanihan din ang naging daan para kahit paano'y maibsan ang pagdadalamhati ng mga biktima, gayon din ang pagpapabilis ng kanilang pagbangon. Pag-alala rin anya ito sa tulong mula sa mga ibang bansa na nagpabilis ng paghilom ng Pilipinas sa malagim na sakuna. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na lahat ng hindi natupad na pangako noong nakaraan para sa rehabilitasyon ng Yolanda ay mga responsibilidad na buong tatanggapin ng kasalukuyang administrasyon. Bagaman wala anyang may direktang kasalanan, marami sa mga pangakong ito ang nananatiling di pa natutupad. At titiyakin daw ng pamahalaan na ang anumang utang ng Estado sa mga taong apektado at sa mga lugar na nasa lanta ay maayos na maisa sa katuparan. Batay sa pinakahuling datos ng National Housing Authority, nasa mahigit 52,000 housing units na ang nakukumpleto sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Project, habang halos 6,000 unit pa ang kasalukuyang tinatapos. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.